Hanggang kailan dapat mag-save o invest? Yun yung isang tanong. Oo, sir. Hanggang dumating yung time na na-reach na ng savings o investment yung purpose niya. That's the only time na you have to stop investing or you have to stop saving. Kasi kung tutuusin, walang ano yan walang katapusan yan 'Di ba? Kung generally speaking, abay walang katapusan. Abay hangga't buhay ka, mag-save ka. Parang ganon. Hangga't kumikita ka, hangga't kailangan mo ng pera, mag-save ka, mag-invest ka. Pero kung kailan ka mag-i-stop, for me, kapag na-hit na niya yung purpose niya. Katulad nung sa isang tanong natin, di ba? Ano yung purpose ng saving? Para meron kang emergency fund, para meron kang madudukot anytime, para meron kang peace of mind. Yan yung main purpose ng saving kasi. Peace of mind na ibig kong sabihin, yes, makukuha kasi natin yan sa insurance. Pero alam natin na iba ang lakad ng taong maraming pera sa bank account. Sa maraming life insurance. Di ba? Kesa sa maraming life insurance, di ba? Yes, important yung mga yon. Pero kasi, iba pa rin yung alam mong may cash ka dyan. Paano daw yung lakad, sir? Example nga daw, sir. Magkakatalk tayo mamaya. Hindi ba? Di ba, ma'am? Yun yung isa. Yes, yung peace of mind ay makukuha mo from insurance, pero yan talaga nag-ugat sa savings. Nung wala pang mga insurance, wala pang mga pre-need, ano yung may peace, saan kumukuha ng peace of mind yung mga tao kapag marami kang nakaimbak na pera? Kasi alam mo, ano man ang mangyari, meron at meron kang madudukot. Ngayon, pagdating kasi sa amount, hindi na natin alam dahil iba-iba na tayo ng pangangailangan pagdating sa savings. Pero yun yung 3 main purpose niya. So kapag na-hit na ng pera na nasa bank account mo yung purpose na yon, then siguro pwede ka nang huminto muna sa oras na yon pagdating sa savings. Pero kasi bababa yun di ba? Lalaki yung pangangailangan mo. So, lagay ka na naman ng savings. Ka-iPro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. So, pagdating naman sa investment kasi ay very different din naman siya pagdating sa savings, di ba? Ang purpose ng investment ay para mag-grow yung pera. In the future, para mas lumaki siya, ma-defeat mo yung inflation, and then hopefully magiging maganda yung investment mo, nakikita ka ng passive income in the future na kahit yun na lang yung pumuna dun sa pangangailangan mo pagdating sa income. No? Pag wala ka ng trabaho or ayaw mo na magtrabaho, may passive income ka nakukuha sa investment mo na yun yung pumupuna para sa pangangailangan mo. Yun yung purpose ng investment. So, kailan mag-i-stop? Kailan tayo mag-i-stop pagdating doon sa investments natin? Siguro kapag napunan na yung purpose niya, na iba-iba yung pangangailangan natin, and mahirap sabihin kung kailan ka dapat mag-stop di ba? Pagdating sa investment. So sabihin na lang natin for the sake of argument, siguro kapag tingin mo enough na yung magiging income ng investment mo na yun para sa sarili mo. Kasi katulad doon sa episode 1 yata na pinag-usapan namin ni Sir Eric, no, nung tinanong niya kung kailan ka na dapat, episode 3, kung kailan ka na dapat mag-invest at tumigil na sa business. Di ba? Parang tinanong ni Sir Eric yun Ano yung best? Doon sa ano ang best, business o investment. Kailan ka best na mag-i-invest ka na, di ba? Doon sa sa tanong ni Sir Eric na yon. So yun. Doon sa pinag-usapan namin ni Sir Eric, sabi namin, ang investment kasi most likely hindi na para sa sarili. Yung investments natin, ginagawa natin para sa susunod na generation. Diba? Kasi ang isang tao na merong ability to invest ay isang tao na merong ability to earn big income. Kung may ability ka to earn big income, ibig sabihin, yung investment mo na yon ay pang-emergency mo na lang in the future. Na kung sakaling may mangyari man doon sa wealth generating mo, doon sa kakayahan mo to earn money, okay, kukuhanin mo siya. Pero hopefully, awa ng Diyos, di ba? Hindi mo siya kakailanganin, so ang purpose ng investment ay para maipamana mo. So siguro, pag dumating yung time na naipamana mo na siya, na-serve na niya yung purpose niya, then that's the only time na dapat tumigil ka na mag-invest. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video.